Hello guys, good morning. Ganito ang everyday routine namin. Nakaset sa 4:30 AM ang alarm clock namin. At kapag tumunog na yon, automatic babangon na ako guys. At kahit na inaantok ka pa, kailangan mong bumangon. Habang si Bossing Hailey, ang sarap pa ng tulog. 7 AM pa lang gigising yan. At dyan nag-uumpisa ang araw namin guys. At si Mami, maagang umaalis. 3:30 siya nagigising para mamalengke. At paggising ko, sabay gigisingin ko na rin si Kuya para makaligo na rin. Kung hindi mo kasi gigisingin, dire-diretso ang tulog niya. Kaya sinasabay ko na rin siya sa paggising ko guys. Ayan siya oh. Right side. At habang nagpapahinga siya guys, maghihilamos na ako at sabay bababa para magsaing. Ako nga pala yung nagsasaing para sa babaunin ni Ryzen or ni Kuya. At ayan na nga guys, magsasaing na ako. Isa't kalahating baso ang lulutuin ko guys. Kasama na rin yung almusal ni Bossing Hailey. Oo guys, nag-aalmusal si Bossing Hailey. Nag-aalmusal siya nang gusto niya, nasi egg. Yan ang lagi niyang request, nasi egg. At syempre guys, special na naman ang bigas natin. Galing pa lang yan sa Jurassic Island, sa Jurassic World. O di ba? At yan na nga guys, sinugasan ko na yung bigas guys para mailuto ko na yung babaunin ni Kuya. At kahit konting ugas lang yan guys, maputi naman yan. Galing pa ng Jurassic Island yan. At yan, isasalang na natin sa kalan guys. At bubuksan ko lang yung tangke para sindihan na yung kalan. Para maluto na rin yung kanin. At ayun, wala pa yatang gas. Naks ng teteng oh. Ayun, meron naman pala. Joke lang pala. Kala ko naman wala na eh. It's only joke. At habang nagsasaing ako guys, tinitimpla ko na yung gagamitin namin palamig sa tindahan guys. Yan o. Dalawa nga pala yung palamig namin guys. Isang pineapple juice at isang melon juice guys. Para may mga pinagpipilian yung mga bata guys. Yan ang dahilan guys kaya maaga kaming nagigising guys. Nagtitinda kami ng palamig tsaka mga tusok-tusok na tulad ng fishball, kwek-kwek, kikiam, etc. Mga ganyan guys. Piniprepare ko na kaagad yan habang si Mrs. nasa palengke pa namimili. At ayan, pati yung mga lagayan ng mga fishball at kwek-kwek, pinupunasan ko guys. Inaayos ko na lahat yan. Para bago ako magbukas ng tindahan, nakaayos na lahat yan. Nilalabas ko na lang mamaya guys. Ayan, tignan nyo, inaayos ko lang. At ito naman yung linalagay sa kwek-kwek guys. Para pag nagluluto ka ng kwek-kwek, yan yung arena na kulay orange guys. At ayan na nga, bubuksan ko na yung gate guys. Tapos na ako sa loob eh. Para may ayos na rin. Nilalabas ko lang yung dalawang tricycle. Bubuksan ko lang saglit yung dalawang gate. Ay, dalawa. Isa lang pala yan, sorry. Dalawa lang pala yung bukasan. Ayan. Bubuksan ko lang sandalian guys para mailabas yung dalawang tricycle. Habang si Mrs. wala pa tinanghali, baka mahirap yung sakayan, mahirap yung jeep. Hindi siguro nakasakay ka agad. At ayan na nga guys, ilalabas ko na yung isang tricycle. Ayan, tignan nyo naman. At pangalawang tricycle, ilalabas ko na rin. Ayan o. Di kasi ako makapagbukas pag di mo linabas yan. At yan, ibababa ko na yung lona para sa bubong. At si Maxi na rin, nilalabas ko na rin. Ayan. At walis-walis lang ng konti, gawa ng di ako nakapagwalis kagabi, kaya ngayon na lang muna ako nagwalis. Sige lang, Pogi, walisin mo na mabuti para malinis yan. Uy, Pogi naman to. Wow. Social. At pagkatapos ko nga magwalis guys, diyan ko nabubuksan yung tindahan guys para wala nang abala at wala nang sagabal guys. Ayan o, bubuksan ko na yung unang pintuan guys. Ayan, charan! At yung isang pintuan pala guys, ginagawa na rin naming lamesa para may patungan sa mga paninda namin na laruan guys. Sayang naman kung bibili pa kami ng isang lamesa, di ba? And then, yan, nilalabas ko na yung ibang mga laruan para pagdating ni Mrs., konti na lang yung aayusin niya.
At least naka-prepare na kaagad, 'di ba? Para wala nang masyadong ayusin. Ayan, konting sabit. Inuuna ko na pala yung mga sinasabit guys para madali yung trabaho. Then mamaya, yung mga linalatag na lang sa lamesa. At yung mga abot sa kamay na lang. Ayan. Ang hirap magnegosyo no guys. Akala ko noon kapag negosyante ka, masaya lagi kasi marami kang pera. Ganun ang tingin ko dati sa mga may negosyo. Marahil ganun pa rin ang pananaw ng ibang tao hanggang ngayon. Pero ang hindi nila alam, kapag negosyante ka, sila nagpapahinga na, ikaw nagtatrabaho pa. Kapag negosyante ka, unahin mo ang negosyo mo kaysa pansariling gala at luho mo. Kapag negosyante ka, patatagan talaga ng loob at isip. 100% maraming problema, maraming hihilang pababa, maraming hindi maniniwala sa'yo. Akala nila, umahakot ka lang ng pera, pero ang di nila alam, yung puyat, pagod, stress para ma-maintain mo ang negosyo mo at magampanan ang responsibilidad mo. Nandyan pa yung pag dumating na si Judith or due date, hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin yung mga puhunan mo para may pagbayad ka lang sa mga bills at mga ano-ano mang gastusin sa bahay guys. Kaya sa mga negosyante dyan, maliit man or malaki, sobrang hanga ako sa inyo guys. Promise yan, sobrang hanga. Tuloy-tuloy nyo lang yung mga business nyo guys. Soon, magiging worth it din yung mga pinagpaguran natin guys. At ayan na nga guys, natapos na akong maglatag or natapos na kaming maglatag ni Mrs. Ayan, medyo konti na lang yung laman guys, hindi pa kami nakakapagbiyahe ng Manila guys. Sana soon, makabiyahe kami ulit. Salamat sa panonood guys, ingat-ingat lagi. Always follow lang guys sa Alipia Family Vlog. Ayan, maraming salamat sa mga nag-subscribe kahit konti lang tayo. Salamat din sa mga nanonood pa or manonood pa. Okay, thank you sa lahat. God bless guys. Bye!